Ito mga kababayan, Maharlika na kilalang buljakera, may matinding pinost na mga masisilang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito po yung una natin nakita sa official FB page ni Maharlika, isang larawan ni Pangulong Marcos Jr. na nakadapa at hubot-hubad, habang sa isa namang larawan mga kababayan nakatayo dito si PBBM at tila meron siyang hinihigop at nakaharap siya sa tao. Pero paalang ang makikita natin dito mga kababayan, so yan daw yung tinatawag nila na si Mr. Tubig. Samantala may caption naman dito si Maharlika na ayon nga po sa kanya, magkaso ka na Vanguard. Matagal ka na namin gusto makaharap sa korte or else sesentensyahan ka na ng mga bulate. Sabay labas ng dila ni Maharlika at minensyon niya si Dean Chase. Talagang buo ang loob nitong si Maharlika mga kababayan. Hindi ito natatakot maski isang presidente ang kanyang binangga. Samantala may matinding pahayag naman si Congressman Pulong Duterte patungkol sa kumakalat na litrato na yan. Paulo Duterte, nanawagan ng malinaw at transparent na proseso kaugnay ng kumakalat na larawan na umano'y nagpapakita ng paggamit ng ipinagbabawal na dahon ni Vanguard. Ayon kay Pulong, hindi dapat basta i-dismiss ang issue dahil nauunawaan ang pangamba ng publiko. Iminungkahi niya na kung peke ang larawan, dapat itong isailalim sa independent at transparent forensic examination upang matigil ang spekulasyon. Kung mapatunayang totoo, iginiit niyang may karapatan ng taumbayan na malaman ang katotohanan. Binigyang diin din niya na mas mataas ang pamantayan para sa mga nasa matataas na posisyon, lalo na sa Pangulo, at na ang pananahimik o pag-iwas sa issue ay maaaring magpalala ng kawalan ng tiwala ng publiko, sinabi rin ni Kong. Pulong ang patuloy na aligasyon ng drug use bago pa ang 2022 at ang pagtanggi sa hair follicle test na ayon sa kanya ay nakaapekto sa kumpiyansa ng mamamayan at mga mamumuhunan. Kasabay nito, muling binanggit ang isyu ng umano'y trilyong pisong nawawala sa flood control funds na galing sa buwis ng mga Pilipino na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin umano ang malinaw na resolusyon at pananagutan. Giit ni Pulong, kung mahigpit ang batas para sa ordinaryong mamamayan, mas dapat itong ipatupad ng mas mahigpit sa mga nasa kapangyarihan. Aniya, sa isang demokrasya, ang pagtatanong ay hindi pag-atake kundi obligasyon ng liderato na magpaliwanag. Samantala ito naman ang pasabog ni Maharlika. Nakakadiri si Bagat. Nakatulog ba kayo dun sa napanood niyong clips doon sa pinalabas ni Dean Chase? Alright? So syempre, kahit ano namang ilabas namin, mga kababayan. Yes, sabi ni Mylene, don't skip ads. Of course, darling. Hindi ako nakabasa pa ng news ads. Actually, parang scan lang. Pero alam ko na nag-statement si Congressman Pulong Duterte. Okay? Diba? Na i-share natin. Then, they're busy also sa impeachment ni Inday Sara. Wala namang bago yun. Sanay ba kayo sa aking bedroom voice? Hi, Rayson. Yan. Masanay na kayo kasi magising yung mga palangga natin, di ba? Tulog na sila. So anyway, kanina, like 2 hours ago, nagsalita nga si Congressman Pulong Duterte patungkol dun sa video na napanood niya, okay? Na kumakalat or nagva-viral daw. Well, normal reaction, a very common or expected na depensa ng mga bangag ay AI. Hindi naman yan nagbago. Di ba even nung 2024, nung nung 2024, nung nilabas natin yung Singhaters, ay sinabi din nila AI, di ba, during State of the Bangag address. So, lagi naman ganun, AI. Pero imagine, since 2024, 25, 26, magto 2 years na, sinindak nila ako. Una, sabi nila AI daw yung video ng Pulburon. Then, ipa-extradite si Maharlika. Lahat na ng pananakot, ginawa na nila, di ba? So, and now here's Dean Chase, yung kanyang pasabog patungkol na dito sa pagiging botomesa ni Bangag. So, kung talagang gusto ng Bangag na ma-clear yung kanyang pangalan, sabi ko nga, kung ako presidente, na sa akin na lahat ng pera ng bayan, tuturuan ko ng leksyon si Maharlika at si Dean Chase sa pagpapakalat ng sinasabi nilang AI, di ba? Para matikman nila yung hagupit ng nagpapakalat ng fake news na sinasabi ng Bangag administration. But, mga kababayan, for 2 years now, sa part ko, wala pa rin. And now, Dean's revelation,
Although wala pa isang 1 year, no expose actually, 'di ba? So, lahat na lang ay, lahat na lang ay sinasabi nilang AI, alright? Let let ano, I don't know, I don't think na si Dean dapat mag-authenticate nun or puwede rin naman or might as well mag-file sila ng case ng magkaalaman, 'di ba? So, nakakahiya yung panggulo ng Pilipinas. When it comes to pulburon video, vindicated na ako diyan, settled na ako diyan dahil mismo maliban sa authentication, sinabi yan ng kanyang kapatid na si Mangga na nagpupulburon, nagsisingot siya ever since. Pero yun na nga, yung may tinanong tayo kung ano ba 'tong sinisingot niya dito sa picture na 'to, na picture-post lang natin. Ito, yung picture na yan, alright, superimpose ayan may paa ng lalaki, ayan, ni Mr. T. So may question kanina 'no, si James Cloud na ano daw yung intention, bakit binidyo? Well, dalawa lang yan. Dalawa lang naman ang intention niyan. Both puwedeng vested interest, puwedeng protection when it comes to kasi hindi naman natin kilala si Mr. Tubig. Although dapat magme-meet kami kaso lang lumipad na naman ang alindog ko, so hindi na matutuloy yung pagme-meet namin. Ang ang perspective ko, okay, 'di ba dun sa unang video, sinasabi ni may ano yun, may caption 'di ba, na nag-pretend ba, tama ba ang recollection ko na tatawag ng Uber si Mr. Tubig. So ni-record niya. So whatever, kung ano man yung, intensyon niya, kung ni-record niya, nagpanggap siya, wala na tayo doon kung ano yung intention niya. Alright? Labas na tayo doon unless na lumabas siya, magpa-interview talaga siya ng yung tell-all, then tsaka na tayo mag-conclude. But for now, uh, I mean, yung comment kasi natin more on concern tayo sa Pilipinas na pinamumunuan tayo ng bangag. Actually, kahit na wala pa yung Mr. Tubig na yan, yung mga lumabas na pagnanakaw, di bangag, kidnapping, pulboronic, lahat na enough na yun na para matanggal siya. Pero siyempre, ang dami ng mga ginawang rallies and everything, nandiyan pa rin si Bangag. So kaya nga sabi ko, ang inaano na lang natin kung siya ay matuluyan, pumirma na yung mga bulate. Dahil di ba, nagpapagaling pa din daw siya, sabi ng mga alagad yung mga Bangag din. Mhm. So now, ang question natin is, yung pagiging boto mesa niya, bototitis, whatever, ano man yan. Kung sa reality, lagi ko 'tong sinasabi, wala tayong pakialam sa sexual practice, sa chuba-chuchu, biga-biga, magpakita kayo ng susubels, ipakain niyo kay aw-aw ang susubels niyo, ipadila niyo lahat ng puwede niyong ipadilaan, wala tayong pakialam diyan. Ang issue natin, sila ay gumagamit ng pondo ng bayan, 'di ba? Umamin si Mr. Tubig na, ah, ang tawag dito, na binayaran siya ng 2.3 M, 'di ba, pesos doon sa engkwentro nila ni Bangag. So ang concern natin, yung pera ng bayan. It's the same na concern natin nung namatay si Tantoco, because of the pulburon din, documented 'yan at inamin niya ng undersecretary ni Bangag na si Dina Arroyo Tantoco sa dun sa medical examiner sa Los Angeles na tumitira talaga sila ng ipinagbabawal na gamot or singhot. So ulit-ulitin natin, kung private citizen sila, wala tayong pakialam diyan palangga. Kahit tumambling sila, magbuto-buto titis, magsinghot si Bangag, 'di ba? As long as hindi nakasalalay yung kinabukasan ng more than 100 million Filipinos na naghihirap ngayon dahil meron kayong bangag na pangulo and bangag administration. Kasama na lahat ng mga bangag at susubels, 'di ba? Meron kayong mga itinalaga na para sa bayan daw, katulad na nga ilang si Undersecretary Suso Bells, 'di ba, na imbes na karespe-respeto kasi nga may code of ethics na panuntunan ang konstitusyon na dapat karespe-respeto, ano naman expect mo? Paano naman karespe-respeto ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan? So yung pagpapakita ng suso, pagtutuwad, chicken lang sa kanila yan, meaning wala yan. Kasi ano ba yung mas nakakahiya? Yung magnakaw ka ng kaban ng billions and billions of money, o yung tumuwad ka, o magpapakita ka ng suso bells mo. Diba? So chicken lang sa kanila, makapal na mukha nila. Dati yung una pa nga si Bukangkang, pero wala na yun. Yun, andyan pakalat-kalat, freelancer ni si Bukangkang. But okay, balik tayo dito. Sa kay Bangag, ano ngayon ang gagawin ng Bangag administration? Kung ako, cabinet secretary,
or NBI. Di ba? Lahat yan. Kakasuhan ko si Dean Chase at si Maharlika sa Amerika. Kasi useless yan eh, kakaso ka dyan sa Pilipinas. Wala naman kami dyan. Kahit 100 million cases ang i-file ni ng mga Alipores de Bangag, that's useless. Walang kwenta yan. Unless kung isusuko namin yung alindog namin sa mga adik at papayag kami na magpagurgur sa kanila. Ang pinakamagandang battle, dalhin ni Bangag, yung mga cabinet secretaries niya, total hawak na pera ng bayan dito. For 2 years, I'm waiting for you, Bangag, to file a case against me. Diyan sa Pulburon video na yan. And here's another strong, brave, comrade like Dean. Okay, dalawa na kami ngayon. Dito mo dalhin. At nang mapasinungalingan lahat, dapat kasi mayroong court decision na si Maharlika at si Dean Chase ay gumawa ng mga AI video, gusto lang sirain si Bangag, sila ay ganito, ganyan. Then kami ay hahatulan ng korte ng Amerika, not korte ng mga Bangag. Right? So itong epekto pa lang, hindi tayo nakatulog, kaya jet lag pa rin ang alindog natin. Anyway, so kaya nga yung statement dyan ni Congressman Pulong Duterte na nananawagan siya ng transparency. Di ba? Transparency regarding dito nga sa video na ito na hindi lang dapat i-dismiss yung issue na AI, di ba? Dapat daw i-undergo sa independent and transparent forensic examination. Yan yung challenge ko sa kanila. Kasi ako, I did my best. Pina-forensic ko yung video ng nauna. Tama si Kong Pulong. Kung gusto nilang pasinungalingan lahat ng ito na matapos na to, na kami ay magpagbayaran namin, yung sinasabi nilang nagpapakalat kami ng AI, tama si Kong Pulong, si Paulo Duterte, na ito ay ipa-forensic. Hindi yung forensic na gupit-gupit, Manila paper, mataranta si Abalos, di ba? O si Santiago, tatakot-takutin kami, then puro optics, lulusob yung mga trolls, ang mga walang hiya. Tapos yun gagamitan kami ng mga trolls. Sinungalingan si Tin, sinungalingan si Marlica, para ma-clear nyo ang mga sinasabi namin dito, tama na ito ay idaan sa forensic. Napakadali lang to mga palangga. May message mo lang yung, let's say, wag sa Pilipinas, wala tayong maasahan dyan, independent body, you can contact maybe Singapore, US, or Europe. Di ba? Yan, yung mga juluel na mga nakikinabang sa Kaban ng Bayan na kapwang Bangag ni Bangag, yan, magpa-forensic kayo. Sinabi ni Congressman Pulong na non-stop or tuloy-tuloy yung allegation patungkol sa pagpupulburo niya. Mga kababayan, yun na nga no less than his sister, sinabi na ang magpamilya ay mga pulburonic. Di ba? So hindi kaya sabi ko, hindi ako makatulog kasi iniisip ko yun. Talaga sobrang kadiri, no? Prior to that video ni Mr. Tubig, nakita nyo naman, halos everyday, may mga palya-palya lang tayo sa vlogging. Ito yung topic ko na hindi nakarapat-dapat si Bangag na maging presidente. Pero kalma lang tayo, pwede rin siya magurgur sa pamamagitan ng mga bulate. Kaya nga, ang ginagawa nila, feeling ko, nararamdaman na talaga ng Bangag administration, napipirma na yung mga bulate na magugurgur na si Bangag. Kaya nga, di ba yung impeachment nila against Inday Sara na dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional, nataranta sila. Kaya nga itong makakaliwang grupo, si Tito Soto, na sinasabing, kaya kailangan magkaroon ng charter change, di ba? O charter change dahil mali yung desisyon ng Korte Suprema. Imagine, mali daw pag hindi kasi pabor sa kanila, mali ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya gusto nilang mag-charter change para mag-stay si Bangag sa power, ang magpamilya, whether Marcos, Romualdez, Tambaluslos, di ba? Isa yan sa expose ko, ha? 2023 ko pa yan. Di ba? So, eto yung chart. Papasok sila sa charter change. Ito ngayon, nakita niyo yung corroboration. Walang kwenta ang Supreme Court. Mali ang desisyon kay Inday Sara, impeachment. Kaya dapat, magkaroon tayo ng charter change. Chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. Obvious naman na gusto nilang manatili sa pwesto kasi ayaw nilang managot sa 2028, the moment na nag-change ng government and the moment na magurgur si Bangag. Kasi, di ba, pag magurgur si Bangag, pag pumirma na yung mga bulate, automatic si Inday Sara. Whereas, kung ma-impeach nila si Inday Sara, ang next in line, si Iskul Bukol, okay? Si Tito Miles. Isa pang hudas yan. Alright. Ngayon, mga kababayan, yung nanghingi sa akin ng video, wala akong authority, okay, na maglabas ng buong video. Kasi let's wait for the owner of the video, diba, si Mr. Tubig. Yung mga nanghingi sa akin ng full video, wala po akong authority. Let Dean, and Mr. Tubig release the whole video.
Hindi yan manggagaling sa akin dahil si Dean ang, si Mr. Tubig, siya yung owner, siya yung may first hand information, siya yung nakipagbotoman. So hindi sa akin yan manggagaling unless na magkaroon ng changes, di ba? So